Hi there, my name is Myra Cagete, your Pinay English teacher here on YouTube, and welcome to another video where I am going to be talking about one of my old videos that I uploaded last year. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video na ito, kung saan nagbigay ako ng mga basic sentences or yung mga simple sentences na pwede nyong sabihin sa isang taong namatayan, in English, of course, we can watch the video again. When a person passes away, it is difficult to know what to say to the bereaved. Pag sinabi nating bereaved, ito yung namatayan. Kaya pwede nating sabihin to the bereaved family. Yung bereaved ay isang adjective, bereaved family. Or pwede rin namang siyang noun, to the bereaved. Para sa ating mga Pilipino, karaniwan nating sinasabi, condolence. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga tama ang sabihin nating condolence lang. Sa mga native speakers of English, mapapansin niyo na kahit isa sa kanila ay wala nagsasabi ng condolence. Tayo namang mga Pilipino, talagang sincere tayo kapag tayo ay nagsabi ng condolence, di ba? Pero, syempre, paano naman kung magsusulat ka ng email or paano kung gagawa ka ng isang note para sa iyong boss na foreigner or kung formally mo siya sasabihin or i-express sa English. Hindi naman pwedeng sasabihin mo lang na condolence, di ba? That is why I'm going to be teaching you some sentences that you can use if you want to show your sympathy to the bereaved. First one is, I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. The second one is, I'm sorry to hear about your loss. The third one is, please accept my deepest condolences for your loss. The fourth one is, you have my deepest sympathy. O kaya pwede nyo rin namang sabihin na, I offer my sincere condolences to you and your family. I offer my sincere condolences to you and your family. Kung napansin niyo dun sa unang part ng video, kung saan ako ay nag-explain in Filipino, ang pagkaka-pronounce ko ng word na yan ay kung paano natin siya sabihin dito sa Philippines, okay? We say, here in the Philippines, we say condolence. Okay, so ganun natin siyang i-pronounce. But in English, ang tamang pronunciation niyan talaga is condolence. We have to put the stress on the second syllable. It is condolence. Pangalawa, sa video na yan, sinabi ko na hindi naman talaga tama kung yan lang word na yan ang gagamitin natin kapag tayo ay nakikiramay na or kapag tayo ay nagsasabi na ng ating pakikiramay sa isang tao. Based on Merriam-Webster Dictionary, condolence is a noun. It could mean sympathy with another in sorrow. Ibig sabihin, pakikiramay sa taong nasa kalungkutan o pagdadalamhati. It could also mean an expression of sympathy. Ibig sabihin naman yan ay yung pagpapahayag ng pakikiramay. At kapag tayo ay nagpapahayag na ng pakikiramay, usually ginagamit natin yung plural form. If you look at the example sentence, it says, the bereaved family received many condolences. Ang ibig sabihin naman yan ay ang pamilyang namatayan ay nakatanggap ng mga pakikiramay o mensahe ng pakikiramay. Kaya kung ikaw ay magpapahayag ng iyong simpatya sa taong namatayan at sasabihin mo in English, I heard about what happened to your dad. Condolence. Ang ibig sabihin yan ay nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo. Pakikiramay. So don't just say condolence if you're going to express your sympathy in English. Dapat talaga gamitin niyo siya sa isang kompletong sentence. The plural form, condolences, is often used specifically for an expression of sympathy and most often appears in the construction, my condolences, which is used to communicate sympathy.
So yun na nga, kapag ipinapahayag nyo na yung inyong pakikiramay sa taong nasa kalungkutan o nasa pagdadalamhati, ang gagamitin yung form ay yung plural form nga. What's universally used is the plural form. Kapag tayo ay nag-express na ng ating simpatya nga, in English, we should use the plural form. Parang katulad lang din yan nung congratulations at saka best wishes. So, they are all in their plural forms. Isa sa mga sentences na binigay ko, okay? Isa sa mga sentences for expressing condolences in English na binigay ko sa video na yan is, I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. May mga ilan-ilang tao na surprisingly were asking me, and I think they were serious about it. They said, bakit ako magsusorry? Ako ba yung pumatay? Okay, dapat nating tandaan na ang word na sorry ay hindi lang ginagamit kapag tayo ay humihingi ng pasensya o patawad sa isang tao. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, sorry could also mean feeling sorrow or sympathy. Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan o pakikiramay para sa isang tao, you feel sorry. Kapag sinabi mong, I'm sorry for your loss, that could mean ikinalulungkot ko ang pagkawala ng isang taong mahalaga sa'yo or ng mahal mo sa buhay. Hindi ako makaisip ng talagang direct translation niya in Filipino, pero generally, yan talaga yung ibig sabihin niya. O kung meron kayong naiisip na mas swak na translation niyan in Filipino, share this video with your friends. Thank you for watching. I'll see you again next time. Bye!